Riklo, kuya. Gabrirano. Tingnan niyo naman to si Kuya Alex. Oh, mag-school na siya. Okay naman siya, may kunting ubo lang. Sinabihan ko siya na magstay na lang dito. Ayaw niya eh. Gustong-gusto talaga niya mag-aral. Kina. Wala naman siyang lagnat sa awa ng Diyos. Thank you, Lord. Dobre. Kina, get change. And sila kapag nandito yung kanilang daddy kasi alam nilang ihahatid sila eh. Pilit ko. Get change. Hindi mi do squawky. Daddy, pinto siya. Ah, okay, tak, dobre. Nakabihis na yun siya. Bias. Ay! Ang ilong ni mo, Philip, mini-me. Like mommy, ano? A me povertí. Io sono potentissimo. Ciao Filippo. Oh, Filippo, musíme to ještě raz. Ciao, Che! Umalis na sila. Mga Mars, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Magbibihis na ako dahil aalis kami ni Vladimir. Maghatid lang muna siya sa mga bata at tignan nyo naman ang temperature namin sa labas, ha? Nakakaloka. Ayan, oh. Nag-negative 10 na siya. Kanina, negative 11. Bumaba na siya, oh. Magdala din ako ng tubig at saka snacks ko. Panigurado ba? Baka kasi umandar na naman tong gallstones ko, eh. Itong pang snacks, oats, gawa ko lang to, homemade. Minsan ito lang yung aking breakfast, okay na ako. Fiber to eh. Yung ininom ko pala last time, na yung apple lemon, hindi yun nag-effect sa akin, hindi lumabas yung aking gallstones. Hindi pa naman to check up today. May kukunin lang kaming papel daw yun, sabi ni Vladimir. Hala, wala pala yung insurance ko dito. Yun pa naman ang kailangan. Saan kaya nilagay ni Vladimir yun? Sa tuwing pupunta kasi ng hospital or magpapa-check up, kailangan yun eh. So, ang kaya niya nilagay? Alam ko eh, hiniram niya yun sa akin eh. Ah, nandito pa pala. Nakita ko na. Sa akin ba to? Na-fold na oh. Nilagay ko kasi sa maliit na wallet eh. Galing pa to ng Dubai. Itong wallet na to, doon ko siya nabili. Tapos dinala ko hanggang ngayon. Marami kasi siyang lalagyan ng ID oh. Ayan. Maganda ba? Then, syempre, may kunting laman naman siguro to eh. May kunti pa pala akong laman just in case. Siguro mga 5 euro. Ito po yung aking homemade oats bars. Ginawa ko to kagabi. Ayan. Ikakat ko yan mamaya pag balik ko dito. Ano lang yan nilagay ko? Raisins at saka peanuts. Hindi ako nakabili ng ibang nuts. Tapos nilagyan ko lang ng peanut butter. At saka 2 kutsarang honey. Dito na pala kami sa Trinaba. Papasok lang kami dito sa building kung saan kami kukuha ng papel. Masyadong malamig. Doon, nakakuha na kami ng papel. Dito kami pinapunta. Ewan ko kung anong gagawin namin dito. Baka ilagay ako sa emergency. Joke lang. Dito kami papasok. Magtanong lang ako kay Vladimir mamaya kung anong gagawin namin dito. Diyan siguro kami papasok oh. Ano kaya kukunin namin dito? Baka magpa-schedule kami. Hindi ko din alam. Sumusunod lang ako nitong natapos na po kami uwi na. Maghanap daw kami ng sapatos. Papasok lang kami dito sa Lidl. Maghanap ng sapatos ni Kuya Alex. Minsan kasi may naka-display silang bargain dito. Wala mang shoes. Ah, ito lang pala ang meron sila. Nandito na po kami sa sasakyan. Uwi na kami. Bumili lang kami ng pagkain at saka itlog. Wala palang sapatos si Kuya Alex. Mamaya ko nasasabihin sa inyo kung kailan talaga yung sa gastrology. Yung ano ba, pag-scan sa aking bituka. Parang gano'n na siguro yun. Nandito na pala kami sa bahay.
May naluto akong kahapon na duck. Since na hindi siya malasa na tikman ko, lutuin ko ulit. Lagyan ko ng maraming garlic. Hindi kinain ni Kuya Alex kahapon. Siguro nalansahan siya ba. Pinakuluan ko ng with salt and ground peppers. Hindi pa rin nawala. Ay, lagyan ko na siya ng garlic. Nilagyan ko din ng onion. Pero wala pa rin na tanggal ang lansa. Pakagansa siguro to. Pero ang nakasulat naman, kwak-kwak. Lutuin ko lang to ulit. Lagyan ko na lang ng soya sauce. Medyo matabang. Buto-buto na lang pala to. Baka kulang lang ito sa garlic. Hindi ako nilagay kahapon. Nagtipid man ba? Mahal kasi itong garlic eh. Akala niyo Pilipinas lang mahal. Dito din. Equivalent din sa Pilipinas ang presyo. Lagyan ko na lang din ito ng suka. Baka mawala ba no? Magbabaka sakali na lang. Lagyan ko na lang din ng paminta ito. Dahon. Ay, dapat kumuha pala ako ng rosemary. Tumubo kasi yung rosemary ko doon sa likuran ba. Kahit winter, makasurvive yan. Lagyan ko ulit ng pamintang bilog. Paksiw na pato. Kukunin ko na yung papel na ibinigay ng doktor kanina. Ipakita ko sa inyo kung ano yung nakalagay dito na pitsa at saka anong oras. Hindi ko tinignan ng maayos kanina eh. Tinago ko na. Titignan natin dito. Ang nakasaad dito sa papel na binigay ng doktor kanina, ito yung pinuntahan namin. Parang ito yung recommendation para sa sonography. Ultrasound ba? Then, yung pinuntahan namin kanina na hospital, ito yung binigay sa amin na pizza. 18 of March, 11:30 in the morning, ang aking schedule sa sonography. Then, kailangan ko itong dalhin dahil schedule to, hindi pwedeng wala ito dahil ito yung ipapakita namin. In short, ito yung appointment na dapat ipakita namin sa doktor. Yan lang ang pinunta namin kanina. Kaya nag-absent si Vladimir para lang i-schedule ng sonography. Taka pa ako, ano nga yung sonography? Ang bubo ko talaga. Ang ending pala, ultrasound. Bubo sa English. Chinik ko talaga kanina sa Google ba? Ano nga yung sonography? Diyos ko, ultrasound lang pala. Kulang sa kaalaman ba? Habang palapit na yung aking surgery, kinakabahan na ako. Ano kaya ang mafe-feel kapag magkaroon ng surgery? Sa aking pagpanganak, kay Philip at saka kay Kuya Alex, normal. Ito lang ako sa gallstone nagkaroon ng surgery. Nakakainis naman ito. Salamat din ako dahil nandito na ako sa Slovakia. Saka pa umandar itong aking gallstones. Kaya kayo, kapag may mga naramdaman kayo sa katawan ninyo, huwag nyo nang paalalain yan. Kailangan talagang magpa-check up kaagad para maagapan ba? Or huwag nyo antayin na lumala pa yung sakit ninyo. Hindi natanggal sa herbal. Agoy, na-research ko ba? Pigment gallstones. How to get rid of pigment gallstones. Ang nakasaad dito, pigment stones usually require surgery. Baka nga ito. Hindi ko din alam ha. Malalaman din yan sa ultrasound. Kung ano yun. Black ang kulay pala ng stones. Di ba matagal na ito? Hindi ako nagpa-check up sa doktor. Na-discover lang dito sa Slovakia. Sana maliit lang ng sugat. Takot na takot ako sa surgery. Sa totoo lang. Kaya nga, umiiwas ako ng cesarean. Noong nanganak ako, ginawa ko talaga ang lahat na maging normal lang ako. Di bali ng matahi yung puki. Huwag lang yung tiyan ko na mahiwa. Naobserbahan ko, 1 month mahigit, hindi siya sumakit. So, natry kong uminom ng coffee. Sabi ko baka wala ng stones. Hay naku, nung uminom ako, grabe, hindi ko makaya yung sakit. Kaya yun, uminom na lang ako ng gamot na binigay ng doktor. Mabuti na lang, may naiwan pa. Tinanong ako kanina kung sumasakit ba. Sabi ko, oo, last month, sumakit siya once. Nabigyan kaagad ako ng schedule. Good luck sa aking ultrasound. Nandito na po si Philip. Si Ahoy. Shamayas. Pag-sure, uy. Pangalawang termix na niya yan. Sinundo siya kanina ng kanyang daddy. Then si Kuya Alex, mamaya pa daw yun 3:40 in the afternoon. Then patulugin ko lang to si Philip. Ay anyway, nakalimutan ko palang sabihin sa inyo na
Yung building na pinuntahan namin kanina, kung saan kami pumasok, baka doon daw magaganap yung aking surgery. Not sure si Vladimir, pero sabi niya Trinava daw or else doon sa kabila nun. Kasi dalawang hospital nun magkatabi. Kaya kanina nakita nyo ang daming ambulance. Then nakikita ko din maraming mga matatanda na admit. Kahit anong ingat. Kasalanan ko naman kung agapan to kaagad, hindi lumala. Kaya pala yung doktor nagsabi sa akin na kailangan ko na talagang magpa-surgery, ipatanggal na daw yung gallstones para hindi na dumami. Magtiis ako sa sobrang sakit kung hindi ko ipatanggal ba. So ito na lang yung option ko. Pwede gimis, singkat. Patulugin ko muna si Philip. May ham pala ako na dapat pakupsan ba. Tanggalan ko to ng mga fat para ito yung ihalo ko sa halushki. Magluluto ako bukas. So, ngayon pa lang, pinili ni Vladimir more on fat. Hindi naman akong kumakain ng halushki. Sila lang naman kasi bawal yan sa akin. Ano ba magkano? €3.61. Medyo mahal din, no? Pero wala kaming makukuha. Ewan ko kay Vladimir, bakit ito yung pinili niya? Kapag natanggalan ko to ng fat, ang maiwan nito, wala na. Hilig siya sa ganito ba? Kasi alam niya ang bacon, mahal talaga yun. Kapag may mga laman-laman ba, tingnan nyo, kunti lang. By batch ko lang ang pagtanggal ng fat nito. Ang matutuwa nito ako. Marami na naman akong maipon na oil para pang gisa ko ba. Sa tuwing ako'y magluluto. Sa belly siguro to ba. Wala talagang natirang laman, puro mga fat. Minsan ako magluluto ng halushki. Si Vladimir, magreklamo siya sa sobrang mahal daw ng bacon. Minsan wala nang maiwan na bacon sa kanya. Inubos na ni Philip at saka Alex. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Ang daming fat, Hindi pa na pakupsan lahat, Ako. Ang dami kong maipon na oil nito. Alam naman ni Vladimir, wala nang maiwan sa kanya nito. Bahala siya ang nagpili nito, Hindi naman ako. Anyway, may pinakita na ako sa kanya na bacon. Pero sabi niya sa akin, wag daw yun. Nag-insist siya na ito ang gusto niya. Tignan nyo, libreng mantika na. Ang dami. First batch pa lang to. Heto na yung tinanggalan ko ng fat, Kunti na lang naiwan. Ang daming oil na nakuha ko. Kaso nga lang, nasayang. Dahil tignan nyo naman to, nabasag yung jar na nilagyan ko ba. Ang tanga ko nilagay ko dito sa jar na sobrang init. Kaya tuloy, nag-crack. Nandito lahat sa surface. Punasan ko yan mamaya. Masyado pang mainit yan. Aray na lang. Thank you, Lord. May second batch pa akong naiwan. So, meron pa dito, Madami pa to, So, makaipon pa ako. Late na akong nagsuot ng apron. Ano ba yan? Sayang yung naipon ko ba? Marami na sana yun. Alam nyo, tipid ako sa mantika. Ang dahil lang dito sa mga pinagagawa ko ba. Plus pa sa chicken na sobrang taba din. Tuwang-tuwa ako. Yung mga chicken skin, pinapakupsan ko yan. Sa mahal pa naman ng oil nowadays. Kaya hindi na namin kailangan bili ng bili. Tapos mabango pa naman to kapag magprito. Tapos ito ang gagamitin. Ay, sayang! Pasensya na kayo ha. Pinanganak kasi akong tanga Wala na akong ginawang tama ba. Puro kapalpakan. Itapon ko na lang to. Isalin ko pa sana to sa kabilang jar. Kaso nga lang baka may mga tipaka sa glass. Mayari pa yung aming lalamunan nito. Tignan ninyo ang naipon kong oil. Diba? Ang dami. Kung hindi yun natapon, Diyos ko. Hanggang dito siguro ba, no? Gising na pala si Philip ko. Tapos nakaharap na niya yung pineapple, Kinapapat, Ay, Diyos ko. Uy, kawawa naman ng bata. Uy, Stay Spinkat. Hinahanap niya kaagad si Daddy. Sabi ko sa kanya, pumunta ng bangko. Sabi niya sa akin, ano yung bank? Basta bangko. Sabi to tita niya. Ay, tita. Puto siya sa handsome. Nahiya man siya sa kamera. Uy.
Sige, Salo. Talk to Tita. Say, away, Tita. Away, Titus. Okay, my name? My name Yes. Philip God. Kung ko mas ruko? No. Kung ko mas ruko? No, Stiri. Pobes Stiri. Stiri. Nah, hindi na niya alam. 3 man yan, oy. Stiri ba? Tak, dobre. Daddy Woodmill. Mommy Margie. Dobre, kuya. Artsko. Philip. Philip God. Daddy. Mommy. Pobes daddy. Tachi. Tita, Tita papa. Papat. Ang ilong sa bata. Where's Kuya? Dos kolki. Dos koli. And where's Philip God? Doma. Where's Mommy? Doma. And Daddy. VUB Bangka. And Kuya. Skoli. Daddy. Nilin.